Hello. Magandang umaga po. Magpapakilala muna po ako. Ako po si Brother Joshua Ocampo. Matagal na po ako kinakausap ni Brother Lordy about dito sa mensahe na to. So, dahil hindi ko po siya napapagbigyan nung una, kasi po ako po ay isang guro. Tuturo po ako, busy po sa school, sa mga student, and madaming trabaho. So, ngayon, dahil bakasyon, nabigyan ako ng time para gumawa ng ah, mensahe. Okay, ngayon po, dahil wala si Brother Lodi, so ako yung magbibigay ng mensahe, Bible study. Okay, our topic for today, we talk about God is still in control. So, trusting in sovereignty in an uncertain world. So, the tension of the now. Global uncertainty. We live an era defined by rapid change, social unrest, and global anxiety. It often feels like the foundation are shaking beneath our feet. And then the second one, we talk about the personal struggles. Okay, beyond the headlines, we face health challenges, financial pressure, and relational strain that make us feel like we have lost control. Okay, now, ano bang ibig sabihin ng the tension of the now? Okay, ang pinakaunang pinapakita dito, na kasalukuyang panahon, maraming bagay na nagdudulot ng stress. No, stress, pag-aalala at pakiramdam na parang walang control, wala tayong control, no? Pareho sa mundo at sa personal nating buhay. Una, ano bang ibig sabihin ng global uncertainty? Kawalang katiyakan sa mundo. No? Ang sinasabi dito na nabubuhay tayo sa panahon ng mabilis na pagbabago. Pagbabago, maguluhan sa lipunan at pandaigdigang pag-aalala. Dahil dito, parang pakiramdam natin na hindi matatag ang sitwasyon natin. No? Sitwasyon, parang nanginginig ang lupa sa ilalim natin. So, ito yung nagiging problema ng mga tao ngayon, yung mga stress, no? Problema, lalo na sa mga kabataan. Okay, isa po akong teacher, nakikita ko po sa mga student, no? Yung mga student po ngayon is very weak. Hindi po sila katulad noong unang panahon, papagalitan nyo lang sila, yung mga student is nagkakaroon na ng anxiety. So parang big deal nila, yung mga bagay-bagay. So napaka-importante po na ang mensahe na to. Pangalawa, personal struggles. Okay, mga personal na pagsubok ng mga tao. Okay, bukod sa mga nangyayari sa mundo, no, may sarili rin tayo pinagdadaanan tulad ng problema sa kalusugan, pera at relasyon. Ang mga ito ay nakakadagdag sa pakiramdam ng nawawala ang control natin sa buhay. So isa pa din yan kung bakit nagkakaroon ng anxiety ang mga tao. Pero kaya natin labanan to. Um, Mahalagang tanggapin muna ang realidad. So ito po ang reality. No? Ito po yung nangyayari sa totoong buhay. So lahat ng nabanggit, no, lahat ng tao merong personal struggle. Meron po tayo sarili-sariling pinagdadaanan sa buhay. No? Pero nasa sa atin po yun, paano po natin lalabanan. And then, mahalagang tanggapin muna ang realidad. Hindi natin i-ignore ang mga problema at sakit sa mundo. Pero hinahanap natin ang mas mataas o mas malalim na pananaw upang maintindihan ang harapin ang mga ito. Okay, next, defining what is sovereignty. Okay, to say God is in control is to acknowledge His sovereignty, His supreme power and authority over all things. So it means that nothing catches Him by surprise and nothing happens outside of His permissive or perfect will. So, ang soberanya ng Diyos ay nangangahulugang siya ang may pinakamataas na kapangyarihan at otoridad sa lahat ng bagay. So, walang nangyayari na hindi niya alam o hindi niya pinapayagan ayon sa kanyang kalooban. So, walang nangyayari na nakakagulat sa Diyos. Pangalawa, lahat nangyayari ay nasa ilalim ng kanyang pahintulot o perpektong plano. Pangatlo, siya ang may control sa lahat. Mula sa maliliit hanggang sa malalaking bagay ng mundo. Okay, ito pong larawan na to. Larawan yung kompas at map. Ang kompas ay simbolo na kahit nalilito
tayo sa direksyon ng buhay, no? Parang magulong mapa, may tagagabay na nakakaalam ng tamang daan ng Diyos. Okay, ang soberanya hindi lang malalim sa salita, sa relihiyon. No, ito ay parang bagay. No, yung parang kompas, na nagpapaalala na kahit magulo ang sitwasyon, alam ng Diyos kung saan tayo patungo. So, itong halimbawa ng picture na yan, halimbawa yan, yung mapa at yung kompas, no, para ang Diyos na nagbibigay sa atin ng direksyon. No? Ngayon po, kapag kayo ay may pinupuntahan ng isang lugar, no, kapag po kayo ay nag-drive, hindi nyo po alam kung saan kayo pupunta, gumagamit po tayo ng Waze. No? Sa atin po, ang pananampalataya, ginagamit natin ang salita ng Diyos. Yun po ang direction natin. Okay, next. What is the anchor? Okay, the anchor is in Hebrews chapter 6, verse 19. Tell us we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. When the storm is at its loudest, the anchor must be at its deepest. Our peace is proportional to our trust in the controller. So, anong ibig sabihin? Ayon sa Hebreo chapter 6, verse 19, ang pag-asa natin ay parang angkla na matibay at maaasahan. So, ang tinutukoy dito, yung anchor. No? So, yung anchor na yan, kapag pinakamalakas ang bagyo, ibig sabihin, matinding problema ang buhay. Mas kailangan ng angkla ay nakabaon sa malalim. Ibig sabihin, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya sa pagtitiwala. Okay, ang kapayapaan natin ay nakadepende kung gaano tayo nagtitiwala sa Diyos na may kontrol sa lahat. So, nagsisimbolize yung bow and yung angkla kung paano nagiging matibay ang isang pananampalataya ng isang tao. Okay, and then ang bangka sa gitna ng dagat ay parang buhay natin. At ang talon ng mga problema, ang angkla ang pumupigil sa mga bangka para hindi tangayin ang alon, katulad ng pag-asa ng pananampalataya na tumutulong sa atin para hindi tayo matalo ng mga pagsubok. Okay, yan po yung naging halimbawa ng boat sa kayong anchor. No? Tapos, ang angkla ay hindi nagpapahinto sa alon. No? Pinipigilan nito ang bangka na matangay, ganun din sa buhay. So, hindi mawawala ang pagsubok, pero dahil sa pag-asa sa Diyos, nananatili tayong matatag. So, bali ang anchor, siya ang nagpapatatag dun sa bangka para hindi siya matangay ng alon. So, ganoon din po sa atin bilang isang Kristiyano, tayo po ay nagiging matatag dahil sa Panginoon. Okay, next. We have the character of the controller. Okay? What is omniscience? Omniscience, he knows. The God of detail. He who counts the stars and calls them by name, also knows the number of hairs on your head. His control is not generic. It is intensely personal. So, pinapakita dito na ang Diyos ay omniscience. Ano ba ang ibig sabihin ng omniscience? Ibig sabihin, alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat ng bagay. Walang nakakalampas sa kanyang kaalaman. Okay, yung larawan ng mga bituin ay sumisimbolo na kahit napakaraming bituin sa kalawakan, alam ng Diyos ang bawat isa. Ibig sabihin, kung gano'n kalawak ang kanyang kaalaman, no, mas lalo niya tayong kilala bilang tao. So sa bahagi ng the good detail, sinasabi na hindi lang general ang pagkalahatan ng kaalaman ng Diyos. Personal at detalyado. No? Alam niya kahit ilang hibla ng buhok natin at buhok mo, mga iniisip mo, mga problema at takot mo, mga panalangin mo kahit hindi mo sinasabi. Alam ng Diyos kung ano nasa isip at puso natin. Okay, hindi ka invisible sa Diyos. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Kahit tahimik ka, naiintindihan ka niya. So hindi lang alam ng Diyos ang buong mundo, kundi pati ang maliliit na detalye ng buhay mo. Ang takot mo, ang iniisip mo, at ang mga panalangin na hindi mo man nasasabi sa Diyos. Okay, lahat ng bagay dito sa mundo, alam ng Diyos kung ano ang mga pinagagawa natin.
Alam niya kung ano yung mga nasa isip at puso natin. Okay, next, what is omnipotence? Okay, so omnipotence, He can. Okay, no limits is anything too hard for the Lord. In Genesis chapter 18, verse 14, His power is not strained by our problems. He speaks and words are formed. He speaks and the hearts are healed. So, ano ba ang ibig sabihin ng omnipotence? So, ang omnipotence ay nangangahulugan ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Kanya. Okay, sa bahagi ng no limits, no, sinasabi walang bagay na masyadong mahirap para sa Diyos. Okay, hindi nalilimitahan ng kapangyarihan niya ang ating problema. O, sa kanyang salita, naglilikha ang mundo, nagpapagaling ang mga puso at buhay. So, anong ibig sabihin nito sa atin? Okay, kahit gaano kalaki ang problema, kahit gaano kalaki ang problema mo, mas malaki ang kapangyarihan ng Diyos. O hindi siya nakadepende sa pera mo, sa lakas mo, at sa kakayahan mo. No? Ang Diyos ay nagiging fair siya sa lahat. No? Kung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. No? Walang imposible sa Kanya. And then, may pag-asa dahil makapangyarihan siya. Minsan, nalilimitahan natin ang Diyos base sa sarili niyang kakayahan. O, pero ang Diyos hindi gumagana ayon sa lakas o pera natin. Siya ay makapangyarihan at kaya niyang hindi natin kaya. Okay. Yung mga bagay na hindi natin kaya ay kaya ng Diyos. So, makapangyarihan ang ating Diyos. No? Kaya niyang gawin ang mga kaya niyang ibigay sa atin, yung mga kanyang promise na ibigay sa atin para sa ikabubuti ng ating pananampalataya. Okay, next, what is immutability and changing? I, the Lord, do not change. So in Malachi chapter 3, verse 6, in a world of shifting sand, He is still the solid rock. His promises don't expire and His character doesn't fluctuate with the economy or politics. So, ano ba ang ibig sabihin ng immutability? Ay nangangahulugan na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pangako, pagkatao, pagmamahal at kapangyarihan. No? Makikita sa verse ng Malachi chapter 3 verse 6, ako ang Panginoon, sabi niya, hindi ako nagbabago. Okay, sa mundong pabago-bago, problema, sitwasyon, ekonomiya, relasyon, no? Ang Diyos ay nananatiling pareho. Kung naging tapat siya noon, tapat pa rin siya ngayon at sa hinaharap. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagpapasok. Ang kanyang mga pangako ay hindi napapasok. Hindi nawawala, hindi nag-iiba. Okay. Sumisimbolo, so yung larawan na ito ay sumisimbolo ito ng Diyos ay parang matibay na bato, yung solid rock. No? Kahit anong mangyari, hindi siya natitinag. Hindi natitinag ang Diyos. No? Pwede mong pagkatiwalaan ng Diyos, hindi siya magbabago kahit magbago ang mundo. Ang kanyang pangako ay siguradong totoo. So, sa mundo na laging nagbabago, ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago kung napatunayan niya ang kanyang katapatan noon, maasahan natin sila ngayon at bukas. So, ang Diyos ay hindi pa bago-bago. No? Siya ay solid, matibay. Kung ano ang pangako niya noon, ay pangako niya ngayon. Okay, next. What is love? So, love, the heart of control. Okay, His control is gracious. He is slow to anger and abounding in love. And then the second one, His control is protective. Like a shepherd with his sheep, He leads us to still waters. And lastly, His control is purposeful. He works all things together for the good of those who love Him. So, anong ibig sabihin ng the heart of control? So, ang ibig sabihin ng the heart of control, ang pag-ibig, ang puso ng pamamahala. So, ipinapaliwanag nito ang kontrol ng Diyos ay nakabatay sa pag-ibig.
No, ito ang ibig sabihin. No, ang kanyang pamamahala ay maawain, so gracious. Siya ay mabagal, magalit at sagana sa pag-ibig. Ipinapakita nito kahit siya ay makapangyarihan, ginagamit niya ang kapangyarihan niyon sa may kabaitan at awa. Pangalawa, ang kanyang pamamahala ay mapag-ingat, protective. Tulad ng isang pastol na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Ginagabayan niya tayo tungo sa kapahamakan at kapayapaan. Pangatlo, ang kanyang pamamahala ay may layunin, purpose. Merong purpose kung bakit nagko-control siya sa atin. Okay, ginagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kabutihan at plano niya para sa mga nagmamahal sa kanya. So, ang kapangyarihan, walang pag-ibig, ay kalupitan. Ang pag-ibig na walang kapangyarihan ay isang trahedya. So, ang Diyos ay may kapwa kapangyarihan at pag-ibig siya ang mapagmahal at makapangyarihan sa Diyos. Next, what is biblical proof point? So, Joseph from pit to palace. So, according to Genesis chapter 50, verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. Betrayal, slavery, and prison were not detours from God's plan. They were the very path He used to save a nation. So, ipinapaliwanag dito sa talata ng Genesis chapter 50 verse 20, masama ang balak ninyo laban sa akin, pero ginagamit iyon ng Diyos para sa mabuti. Okay, ang buhay ni Joseph ay dumaan sa maraming paghihirap. Pinagtaksilan siya ng sarili niyang mga kapatid, binenta bilang alipin at nakulong kahit wala siyang kasalanan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ginamit ng Diyos ang kanyang mga pinagdadaanan para mas malaking layunin. Sa huli, naging makapangyarihan si Joseph. Naging makapangyarihan si Joseph sa Egypt at nagamit siya ng Diyos para iligtas ang maraming tao sa gutom, kabilang ang kanyang pamilya. So, hindi lahat ng paghihirap ay walang dahilan. Kahit ang masamang nangyayari, pwedeng gamitin ng Diyos para sa kabutihan. Ang mga setback o kabiguan ay maaaring paghahanda para mas magandang plano. Minsan, ang mga bagay na akala natin ay hadlang o problema ay siya lang paraan para hihanda tayo sa susunod na gawain ng Diyos sa buhay natin. Minsan, ang problema na dinadanas natin ay siyang nagiging mabuti para sa Diyos. So, hindi natin iniisip na ang mga negative mindset, lagi po tayong positive dahil kasama po natin ang Diyos. Okay, next. Moses, the impossible way. The first one, the barrier, trap between the Red Sea and the Egyptian army. The second one, the intervention. God uses a wine to part the waters overnight. And then lastly, the path. He makes a way where there is no human way. So, anong ibig sabihin ng the impossible way? So, ipinapakita dito ang kwento ng pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea. No, habang hinahabol sila ng mga hukbo ng Egypt. So, anong ibig sabihin ng the barrier? The barrier, ang hadlang. Naipit ang mga Israelita, nasa harap nila ang dagat, at nasa likod nila ang mga sundalong Egyptian. No? Wala silang matakbuhan, parang wala ng pag-asa para sa kanila. And then pangalawa, what is the intervention? Ang pagtulong ng Diyos. No, kumikilos ang Diyos, gumagamit siya ng lakas. Gumagamit siya ng malakas na hangin para hatiin ang dagat, magdamag, kaya nagkaroon sa daan sa gitna nito. And then pangatlo, the path. So the path, ang daan. No? Gumawa ang Diyos ng paraan kahit mukhang imposible. Nakatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. So, kapag parang wala ka ng pagpipilian doon kumikilos ang Diyos. And then may paraan ng Diyos kahit wala tayong
nakikitang solusyon sa ating mga problema. And then, ang imposible para sa tao ay posible sa Diyos. Okay, mas lalong makikita ang kapangyarihan ng Diyos kapag wala na tayong magawa o wala na tayong ibang option. Okay, and then next we talk about Job, silence and sovereignty. So according to Job chapter 42 verse 2, I know that you can do all things, no purpose of yours can be thwarted. Job didn't get an explanation. He got a revelation of God's majesty in the middle of loss. He acknowledged that God's plan is unshakable. Okay, so paliwanag, ang sabi, si Job ay isang taong dumaan sa matinding pagsubok. No? Nawala sa kanyang pamilya, kayamanan, at kalusugan. Sa kabila nito, hindi niya lubos na naiintindihan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. No? Parang tahimik ang Diyos sa gitna ng kanyang paghihirap. Pero sa huli, no, na-realize ni Job na hindi man niya maiintindihan ang dahilan, makapangyarihan pa rin ng Diyos. So walang makakapigil sa plano ng Diyos. Mas mahalaga ang pagkikilala kung sino ang Diyos kaysa sa pag-alam ng bakit. So minsan, hindi agad sinasagot ng Diyos ang bakit natin. So minsan, nagtatanong tayo kung bakit ganito ang buhay na binigay sa atin, bakit dumadanas tayo ng ganitong kahirapan, no? Nagtatanong tayo bakit. Okay, kahit sa gitna ng paghihirap, matatag ang plano ng Diyos. No? Sa halip na pinapakita natin kung sino siya, makapangyarihan, may control at may plano. Okay, minsan, ang sagot ng Diyos sa taong tanong nating bakit ay hindi paliwanag kundi paalala kung sino siya. Isang Diyos na may kapangyarihan at hindi nagkakamali sa kanyang plano. Okay, next, the ultimate proof. Okay, the ultimate proof to the disciple. The cross looked like a total loss of control. To God, it was the fulfillment of the greatest plan ever conceived, the redemption of mankind. So, ano bang sinasabi dito? So, sinasabi dito na para sa mga alagad or disciple, no, ang pagkakabangon ni Jesus sa krus ay parang isang malaking pagkakatalo o pagkakawala ng kontrol. Parang tapos na ang lahat. Pero sa pananaw ng Diyos, ito pala ang katuparan ng kanyang pinakamalaking plano, ang kaligtasan ng sangkatauhan. No? So, sa paningin ng tao, ang krus ay simbolo ng pagkatalo, sakit at kabiguan. Pero sa plano ng Diyos, ito ang naging daan para iligtas ang mga tao mula sa kasalanan. So, ibig sabihin, kahit mukhang wala ng pag-asa, may ginagawa pa rin ang Diyos ng mas malaki at mas mabuti para sa atin. So, hindi lahat ng mukhang katapusan ay talagang katapusan na. Ang akala nating pagkatalo ay maaaring bahagi ng dakilang plano ng Diyos. May layunin ng Diyos. No? May layunin ng Diyos kahit sa gitna ng sakit at hirap. So kung ano ang mukhang katapusan, para sa atin, madalas iyon madalas pa ang simula ng isang himala sa plano ng Diyos. Okay, and then, faithfulness through time. So what is faithfulness through time? So we have the creation, the order of design. The second one, covenant, the promise kept. Christ, the plan fulfilled. Church, the mission continues. And crown, the future secure. Okay, ang paniwala dito, ano bang ibig sabihin ng creation? Ang paglikha. Ang paglikha, the order of design, nilikha ng Diyos ang mundo ng maayos at may kaayusan. Ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan at plano mula pa sa simula. Pangalawa, what is covenant? Covenant, this is tipan, the promise kept. Nakipagtipan ng Diyos sa kanyang mga tao. At tulad nila Abraham at ang mga Israelite, o mga Israel, at tinupad niya ang kanyang mga pangako. Pangatlo, Christ. So,
Christ, ano bang ibig sabihin ng Christ? Kristo. The plan fulfilled. Dumating si Jesus bilang katuparan ng plano ng Diyos para iligtas ang tao mula sa kasalanan. Pangapat, church. Okay, church, simbahan. The mission continues. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, ipinapahayag ang kanyang salita at ang pag-ibig. At ang pag-ibig, no? So, tulad ng ginagawa natin ngayon, no? Kino-continue natin yung salita ng Diyos at ang kanyang pag-ibig. Okay, bilang panghuli, crown, the future secure. No, the future secure, ang ibig sabihin ng crown, corona. Sa hinaharap, may katiyakan ang mga naniniwala, ang pangakong buhay na walang hanggan at tagumpay kasama ang Diyos. So, tapat ang Diyos mula simula hanggang wakas. So, hindi niya pinapabayaan ang kanyang plano. And then, ang ginagawa niya noon, ginagawa niya ngayon. At gagawin niya pa rin sa hinaharap. Okay, and then, hindi kailanman nagkamali, no? O napabayaan ng Diyos ang kanyang plano para sa atin. Mula sa simula ng paglikha hanggang sa huling katuparan, pareho siyang tapat at maaasahan hanggang ngayon. Okay, next, the practical application. Okay, navigating anxiety. So, navigating anxiety, identify the root. Anxiety is often the result of trying to control things that belong to God. Ask yourself, what am I carrying that is not mine? And then, what is applied the truth? Replace the what if with even if. Even if the worst happens, God's grace will be there to meet me. Okay. When we say navigating anxiety, no? Ano bang ibig sabihin ng identify the root? Alamin ang pinagmumulan kung bakit nagkakaroon ng anxiety yung mga tao. No? Lalo na yung mga kabataan ngayon. So sinasabi dito na ang anxiety ay kadalasang nanggagaling sa pagsubok. No? Pagsubok natin kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin awak. Ang mga bagay na para sa Diyos, tanong na dapat mong itanong sa sarili. So ano ang dinadala ko na hindi naman dapat sa akin? O ibig sabihin, baka may mga iniisip o pinoproblema ka na hindi mo naman talaga kayang kontrolin. So hindi lahat ng problema is kaya natin kontrolin at kailangan natin isipin. Okay. And then the next one, we have apply the truth. I-apply ang katotohanan. So palitan ang mindset na what if, no? Palitan ang mindset natin na what if ng even if. Kahit na mangyari, halimbawa, imbes na paano kung mag-fail ako or imbes na sabihin natin na kahit na mag-fail ako, tutulungan pa rin ako ng Diyos. Palitan natin yung pag-iisip natin ng gano'n para hindi tayo magkaroon ng stress and anxiety dahil naisip natin na kasama natin ang Diyos. Okay, so kahit mangyari ang pinakakatakutan mo, nandiyan pa rin ang biyaya ng Diyos para tulungan ka. Hindi natin kailangan kontrolin ang lahat. May mga bagay na dapat nating ipagkatiwala sa Diyos. Ang kapayapaan ay dumarating kapag nagtitiwala tayo kaysa mag-overthink or magpa-stress tayo. No? Hindi natin kailangan magpa-stress dahil kasama natin ang Diyos. Hindi lahat ng problema is kinokontrol natin. So, binabanggit ang Philippians chapter 4, verse 6 to 7, na nagsasabing ipanalangin ang lahat ng bagay. Ang panalangin ay parang pagpapaubaya ng manibela sa Diyos. Siya ang bahala sa direksyon ng buhay mo. Okay, next, into the power of surrender. So, releasing the grip. No? Surrender isn't giving up. It's giving over. It is a strategic move to place your life in
in the hands of the one who is actually capable of sustaining it. Peace begins where control ends. Okay, so ano bang ibig sabihin ng the power of surrender? So, ang ibig sabihin ng releasing the grip o pagbitaw sa control, sinasabi dito na ang surrender ay hindi ibig sabihin na sumusuko ka dahil mahina ka. No? Sa halip, ito ay isang matalinong desisyon na ipagkatiwala ang buhay mo sa Diyos, ang tunay na may kakayahang mag-alaga at gumabay sa iyo. So mahalaga ito para sa atin. No? Okay, ibig sabihin, nagsisimula ang kapayapaan kapag tumigil ka na sa sobrang pag-control sa lahat. So habang pilit mong kinokontrol ang lahat, mas nadadagdagan ng stress at ang anxiety mo. Pero kapag natuto kang magtiwala at magpasa Diyos, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Okay, and then hindi mo kailangan hawakan ang lahat ng bagay. Mas may kapayapaan kapag pinagkakatiwala mo ang sitwasyon sa Diyos. No? Ang pagbitaw ay hindi kahinaan. Ito ay pagtitiwala sa Diyos. May practical na exercise no, habang nananalangin. Buksan mo ang iyong mga kamay at bilang simbolo ng pagbitaw at pagpapasa sa lahat ng alalahanin sa Diyos. O tuwing tayo ay nananalangin, binibigay natin ang ating problema sa Diyos. Lahat ay sinasabi natin. Hindi natin kailangan lahat kontrolin. O para hindi tayo magkaroon ng anxiety, no, stress. No, ito ang problema ng mga tao ngayon, lalo na yung mga kabataan. No, madaming nagpapakamatay sa mga ibang kabataan. Meron akong naging student, hindi naman po siya nagpakamatay, pero tuwing may problema siya, ang ginagawa niya, naglalas na siya. O yun daw yung kanyang parang nahihil yung problema niya. Dahil kulang siya sa pananampalataya ng Diyos, okay, kung ano-ano pinagagawa niya sa sarili niya. Madaming kabataan na ngayon ang nangyayari ganyan. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo. Yan po yung mga problema ngayon. Okay, now, what is trust grows over time? So we have the early trials, small wins, season of waiting, deep assurance. So according to Psalm chapter 27, verse 14, wait for the Lord, be strong, and take heart and wait for the Lord. Okay, so pinapakita nito ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi biglaan. No? Kundi unti-unting lumalalim habang dumaraan tayo sa iba't ibang yugto ng buhay. So, ano bang ibig sabihin ng early trials? Ito ang mga unang pagsubok. No? Dito nagsisimula ang faith. Nakakaranas ka ng mga pagsubok na nagtuturo sa iyo na magtiwala sa Diyos. Okay, bakit nakakaranas tayo ng struggle? Dito natin malalaman, no? Binibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos kung kaano katatag o katapat yung paniniwala mo sa Diyos. Pangalawa, small wins, maliit na tagumpay. No, nakikita mo ang mga simpleng sagot sa panalangin at tulong ng Diyos. Kaya unti-unti tumitibay ang tiwala mo. Pangatlo, season of waiting, panahon ng paghihintay. No, may mga pagkakataon na parang walang nangyayari. No, dito sinusubok kung gaano ka talaga magtiwala kahit wala pang sagot. So dito, mga bagay na hindi pa nabibigyan ng sagot, no? Dito natin nararanasan, no? Yung mga panalangin natin hindi pa nasasagot. And then, the next one, we have deep assurance. Deep assurance, malalim na katiyakan. No? Sa huli, nagkakaroon ng matibay na pananalig kahit anong mangyari, sigurado ka na tapat ang Diyos para sa atin. Okay. Sabi sa Awit chapter 27 verse 14, maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. So, ang pagtitiwala ay parang muscle, lumalakas habang ginagamit. Okay, bawat pagsubok at paghihintay ay may papel sa pagpapalalim ng faith mo. No? Hindi sayang ang paghihintay. Dito ka mas natututong magtiwala sa Diyos.
Ang pagtitiwala ay mas tumitibay sa tuwing pinipili mong maniwala sa Diyos, lalo na sa mga panahong nadidelay ang sagot. No? Nadidelay ang mga sagot ng panalangin natin. Okay, next, what is trusting when you can see? So, faith versus sight. We are called to walk by faith, not by sight. Sight requires light, but faith requires a hand to hold. God often gives us enough light for the next step, but rarely for the whole journey. So this keeps us dependent on Him. Okay, so anong ibig sabihin ng faith versus sight? So ang pananampalataya versus ang paningin. So tinatawag tayo ng mamuhay sa pananampalataya ang ating faith. No? Hindi sa nakikita, no, yung sight. So ang panalangin, ang paningin ay nangangailangan ng malinaw na direksyon o ebidensya. Pero ang pananampalataya ang nangangahulugang pagtitiwala kahit hindi pa malinaw ang lahat. So madalas, binibigyan tayo ng Diyos ng sapat na liwanag para sa susunod na hakbang. Pero hindi niya pinapakita ang buong journey. No? Ginagawa niya ito para matuto tayong umaasa at magtiwala sa Kanya. So hindi mo kailangan makita ang buong plano para magpatuloy. No? Isang hakbang lamang muna, sabay tiwala sa Diyos. Sa kawalan ng linaw, hindi ibig sabihin na wala ng direksyon. May gumagabay pa rin sa atin, no? Ang Diyos. Hindi lahat kailangan isugo ng Diyos para sa atin. O kaya tayo ay dumadanas ng mga challenges, no? Ng struggle, para tayo ay natututo. Tinitignan ng Diyos kung gaano katatag ang pananampalataya sa Kanya. Okay, parang nasa makapal na ulap, no? Yung fog. Hindi mo makikita ang malayo. Kaya mas lalong kailangan mong manatiling malapit sa gumagabay sa atin ng Diyos. No? Minsan ang fog o kalimutan ay protection din para manatili ka nakadepende sa Kanya. So hindi lahat ng bagay ay nakadepende tayo sa Kanya. Meron tayong bagay na pwede naman natin gawin. No? Tinitingnan ng Diyos kung gaano yung katibay ng ating pananampalataya. Okay, next we have the living with assurance. So, daily habits of trust. Morning surrender. Today, Lord, I yield my agenda to yours. And then the second one, scripture immersion, feeding on promises rather than the news cycle. And then lastly, evening review, looking back to see where God's hands was active today. So, pinapakita nito, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lang isang pakiramdam, kundi isang practice na ginagawa araw-araw. So meron tayong kailangan gawin araw-araw. Hindi lang tayo magtulog, kakain, magtatrabaho, maliligo, and etc. So, morning surrender, pagpapasakop sa umaga sa Diyos. No? Ngayon, Panginoon, isinusuko ko ang plano ko sa inyo. Sa simula pa lang sa araw, pinagkakatiwala mo na ang Diyos sa lahat ng mga plano, desisyon at mangyayari sa mga sarili natin. Pangalawa, scripture immersion. Ano ibig sabihin ng scripture immersion? Pagbabad sa salita ng Diyos. O pagbabad sa salita ng Diyos, mas pinipili mong punuin ang isip mo ng mga pangako ng Diyos kaysa sa mga balita o negatibong impormasyon. Ito ang tumutulong para manatiling matatag ang pananampalataya natin sa Diyos. No? Kailangan natin gawin yan, daily habits. And then, evening review. So, pag-inilay sa gabi. No? Sa pagtatapos ng araw, binabalikan mo kung saan mo nakita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, malaki man o maliit. So, ayan yung mga daily habits of trust na kailangan natin gawin. Hindi natin pwedeng gawin pag gusto lang natin. Kailangan daily, everyday. So, ang pagtitiwala ay nade-develop sa pamamagitan ng mga simpleng gawain sa araw-araw. Hindi sapat na may faith ka. Kailangan mo itong isabuhay. O isabuhay
maliit na consistent na hakbang, mas matibay na pananampalataya sa Diyos. Kung gagawin ito natin itong tatlo na to, mas magiging matibay ang ating pananampalataya. Dahil mas maraming knowledge na malalaman natin dahil tayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos. No? Hindi lang natin inaangkin ng faith. No? Pinapractice natin ito. O ang mga simpleng habit na ito ay parang pundasyon o protection. O proteksyon ng isip natin na tumutulong para hindi madaling matalo ng takot o pag-aalala. Para hindi tayo nagkakaroon ng stress, anxiety. O kailangan natin pag-aralan ng salita ng Diyos. No? Kailangan pa rin natin ng gabay ng Diyos. Okay, next. Community and support. We are a body. When one member's faith is weak, the others hold up the shield. Sharing our stories of God's faithfulness strengthens everyone's resolve. Okay, so ano ibig sabihin nito? Community and support. Pinapakita nito ang pananampalataya ay hindi dapat mag-isa. So kailangan natin ng ibang tao para manatiling matatag ang bawat isa. So we are a body. Iisa lang tayo bilang isang Kristiyano. So, iisa tayong katawan. Ibig sabihin, magkakaugnay tayo bilang mga mananampalataya. No? Hindi lang sarili ang iniisip natin. No? Tinutulungan natin ang isa't isa. Kapag mahina ang faith ng isa, nandyan ang iba para sumuporta at magpalakas para sa kanya. Parang may shield na inahawakan ng iba para protektahan ka sa hirap. Ang pagbabahagi ng mga kwento kung paano naging tapat ang Diyos sa buhay natin ay nakakatulong para palakasin ang loob ng iba. So, kapag may mahina ang isang kapatid, kailangan natin bigyan ng protection. Bigyan natin siya ng gabay. Kailangan mo ng komunidad, hindi ka ginawa para mag-isa. May lakas sa pagtutulungan at pagdadamayan. Ang kwento mo ay maaaring maging inspirasyon ng iba. Okay, huwag mo i-isolate ang sarili mo kapag nag-iisa ka. Mas madaling pumasok ang mga negatibong isipan or isipin tulad ng pakiramdam na pinapabayaan ka ng Diyos, pero kapag may kasama ka, may nagpapaalala sa iyo na katotohanan at pag-asa. Okay, and then, ano po ang pinaka-last na mensahe ko? The final charge, no? Fully committed is 100% in control. 100% of the time. You can help in peace tonight knowing the Creator of the universe is wide awake. Okay, so may malaking chance ang 100% na nakalagay na sumisimbolo sa atin sa buong pagtitiwala at commitment sa Diyos. No? So, ang fully committed o buong pagtitiwala natin sa Diyos, ang Diyos ay 100% may control. No, 100% ng oras, kaya maaari ka magpahinga at matulog ng may kapayapaan dahil ang Diyos na lumilikha ng lahat hindi natutulog. No, hindi natutulog at laging gising para alagaan tayo at para sa atin. Okay, hindi kalahati o konti lang ang buong-buo ang pagtitiwala sa Diyos. O, kung kaya niyang kontrolin ang buong mundo, kaya niyang ayusin ang buhay natin. May kapayapaan kapag buo ang surrender at tiwala mo sa Kanya. So, kailangan natin magtiwala at i-surrender lahat ng mga bagay na pinuproblema natin. No? Wala tayong ibang kasangga kundi ang Diyos. Kung kaya ng Diyos na panatilihin ang mga planeta sa kanilang orbit, kaya niya rin hawakan at ayusin ang buhay mo. Kaya ang hamon, magtiwala ka sa Kanya ng buo 100%. So, kailangan ang ating pananampalataya is 100%, hindi lamang 20%, 50%. Hindi lamang kung anong gusto lang natin, yun lang ang dapat natin gawin. Kailangan buo-buo. I-surrender natin ang sarili natin sa Diyos dahil siya ang pinaniniwalaan natin Diyos na makapangyarihan, walang ibang huwag sa atin kundi ang Diyos. So, yun lamang po ang ating mensahe. Maikli lang, pero nakatulong po sa inyo.
lalo na sa mga kabataan. Maraming salamat.